tignan po natin 'to, pag-usapan natin 'to. Dahil dito siguradong magsisiputok na naman ang butsi nitong mga dilawan, pinklawan, naku, ah, maggugumahol na naman sila kung anong strategy gagawin nila kay VP Sara. Mag-iisang buwan na nang ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. At habang papalapit ang butuhan, unti-unting nagpapahiwatig ang bise kung sinong makakasama niya sa eleksyon. Unti-unti nang nagpapahiwatig si VP Sara, yan ang sabi nung reporter. Kilala natin yan na talagang, sige, ah si VP Sara unti-unti na nagpapakilala ng kanyang magiging VP sa 2028, oh. Sa tingin ninyo sino? Ah, sige. Lagay niyo sa comment section. Una ang hindi niya pinangalanang running mate na hindi pa raw desidido kung tatakbo bilang vice-presidente. Antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Baka atakihin siya. At ngayon, ang apat na personalidad na lumapit na rin daw kay VP Sara. Yan ay para naman mapabilang umano sa kanyang senatorial slate. Usap-usapang isa dyan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pero nang matanong yan sa bise, Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. sinabi niya lahat yan sa isang pop-up exhibit sa Davao City nitong Sabado, kung saan kasama rin ni VP Sara ang kanya umanong mentor at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nako, ayan na po. Lalo manggagalaiti. Oo, sasabihin na naman nila, di ba? Alam mo, si Defensor na may kinalaman dito sa 18 ex-Marines. At alam naman natin na si Defensor ay bata ni Gloria Macapagal Arroyo. So, kaya pinalabas itong 18 Marines. Ngayon, kasama si GMA. Nakaw. Bukas, yung mga dilawang political analyst daw na wala namang na-analyze kung hindi siraan lang ang Duterte. Hindi po political analyst yung mga dilawan, ha? Yung mga hindi nyo nagtututbrush na mga political analyst. Ano po yan? Propagandist. Sigurado, manggagalaitin na naman dito kay Gloria. Sigurado yung vlogger na walang alam, kung hindi interview lang, maggagalaitin na naman kung sino-sinong mga politiko. Si Boying, sasabihin, kita nyo? O si Umbu, sige, mang-asar ka pa, Sara. Bakit? Nang-aasar si Sara? Alam niya hindi siya nabigyan ng maleta. Alam niya malinis siya. Di ba? At alam niya yung mga dumidikit sa kanya, kailangan wala ding bahid. Giit ni Arroyo, hindi raw dapat pinepersonal ang impeachment tulad na lang ng kinaharap ngayon ni VP Sara. I myself went through impeachment proceedings 4 times. Such mechanisms should neither be personal nor political theater. It is important that those in charge conduct the proceedings with sobriety, fairness, and fidelity to the law. Speaker Bojedi has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Ayan. So, malaki pong issue na humihina na po itong impeachment ni VP Sara sa Kamara. Kaya nga naman napansin nyo, last year, talagang naggugumahol sila na mapa-impeach si VP Sara. Kaya lang, hindi nga tinanggap ng Senado at hindi tinanggap ng Korte Suprema. Alam nyo kung bakit? Dahil alam nila kung uulitin after a year, after the 1-year bar rule,
Kasi after 1 year pwede mag-impeach ulit eh. After 1 year, pahina sila ng pahina. Bakit? Palapit ng palapit sa 2028. And it's public knowledge. Alam po to buong Pilipinas, malakas si BP Sara. So, without yung perang binibigay ni Tambaloslos, ngayon nahuli sila sa ghost projects, nahuli yung kanilang mga kickback, wala nang bigay, tapos syempre pumuposisyon yung mga taong mga politiko kumakampi kay BP Sara. Lalong humihina yung impeachment. Kaya pinilit nila dati. Tingnan nyo si Puno. Iba na tono ngayon. Sinasabi, mahina itong impeachment na isinampa kay BP Sara. Parang tila pumapanig si Puno. Dahil dapat hindi paiba-iba o hindi nagdadagdag ng mga issue sa impeachment. Sabi niya, dapat may ebidensyang lehitimo. Diba? Eh, alam naman natin si Puno sa kabila yan. Puno just represents NUP. Kaya dito pala makikita nyo, humihina na yung kapit ni Tambaloslos sa Congress. Si Gloria pa. Dati, tahimik. Ngayon, nagsalita na. Ito, alam natin si Gloria sa panig ni Sara. Pero, tahimik. Ngayon, nagsalita na. Diba? Oh. Pag tiningnan po natin yung kabuuan na yan, eh parang malabo nang ma-impeach si BP Sara. Diba? Nako. Tapos, nabulgar pa. Diba? Binulgar pa nitong 18 Marines na kada hearing sa Congress may bigayan. Nabigyan to sila de Lima, nabigyan sila Trillanes. So yung iba dyan, medyo takot na rin. Diba? Kada pirma daw dyan sa impeachment, may bigay. Sinabi ni Chanco, pinatunayan ni Saldico, pinatunayan itong 18 Marines. Oh. Bawat hearing, may bigay. Nabubuking sila. So, talagang pahina na ng pahina. This is just a matter of time. Huwag po nating tigilan. Ha? Sa isang event naman sa Digos City ngayong araw, may bagong birada ang bise laban sa ilang kongresista. Yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Nagbabalita Ayan, next. Ito, tingnan po natin. Ito po, ituloy natin ang diskusyon patungkol dito sa impeachment. Sumagot na po si BP Sara. Emil, messenger na paralegal yung naghatid at nag-file dito sa Kamara nung sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, hindi nagbigay si Attorney Michael Powa ng kopya ng sagot ng bise, pero sabi niya, kinwestiyon nila doon ang constitutionality ng proceeding ng komite. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency in form and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating dalawang Pangulo. Ayan, okay. Ito po, yung sinabi ko sa inyo, no, sa mga sumusubaybay sa vlog ko, sinabi ko po ito. Na-impeach din si Bongbong Marcos. Pero hindi pumasa yung sufficient inform, pero yung sufficient in substance hindi pumasa. Okay? Ngayon, kay BP Sara, pumasa parehas. Kaya nga ito yung sinasabi nitong abogado ni BP Sara na si Attorney Powa, parang hindi dumaan sa due process. Hindi na po ito illegal. Kasi hindi po parehas yung ginamit na standard doon sa
sufficient in substance na ginamit kay BBM kumpara doon kay VP Sara. In short, political. In short, harassment. Yan po yung sinampa nila. Yan yung sinagot nila. Sabi ni POA, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin, ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ng bisis sa kanyang confidential funds. Tingnan natin yung mga isinampa na impeachment kay BP Sara. Ulitin natin. Maling paggamit ng bisis sa kanyang confidential Maling paggamit sa confidential funds. umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Okay. I-discuss po natin isa-isa yan. Una, yung hindi paggamit sa tama sa confidential funds. Alam nyo po, confidential nga yun. Diba? Lagi nating sinasabi. Sa katunayan, yung Mary Grace Payatos na yan, etc., etc., tama lang yan. Kasi hindi ka dapat maglagay ng pangalan dun. Halimbawa, ginamit ni BP Sara yung confidential funds niya sa akin dahil ako ang nagtuturo doon sa mga rebelde, mga pumapatay na NPA. Alisin natin, pangit ng mukha niya dyan. Yan. Di ba? Tapos ilalagay mo pangalan doon. Pwede ko pa i-demanda si Sara. Kasi bawal yun. Kaya nga confidential funds eh. Paano ka kukuha ng intel o ng asset mo kung ilalagay mo pangalan doon? Si Bongbong Marcos meron ding confidential funds. May nilalagay ba siyang pangalan doon? Isipin mo, pag naglagay ka ng pangalan doon, lumalabag ka sa batas. Nilalagay mo sa alanganin yung intel mo. Unless binulsa ni Bongbong Marcos. Pero kung issue nila confidential funds, tapos Mary Grace Piatos, tama lang yun. Diba? Alam na ilagay niya doon, Oliver Cristobal. Kunwari ako yun O, ilalagay niya dyan clover chips. O, gano'n. Pwedeng gano'n, di ba? O, pasosyalin natin. Fridays. Di ba? Nagigets nyo po. O, yung maling paggamit ng yaman. Excuse me po. Squatter nga to si Sara kung ikukumpara nyo sa mga politiko natin. Huwag nga tayong maglokohan. Ikumpara ninyo yung yaman ng Duterte sa mga politiko, magmumukha silang squatter. Kayo nga, ang lalaki, may bahay ba sa Forbes si Sara? Si Basti ba may bahay sa Forbes? Kayo nga, ilan-ilan ang bahay sa Forbes. Di ba? Paano maling paggamit ng yaman? Pangatlo, yan po, dinidiscuss po natin yung tatlong sinampang complaint dyan sa impeachment. Pangatlo, grave threat. Ito po, lilinawin ko sa inyo. Conditional po yung threat na yon. Diba? Ano sabi niya? Pag pinatay ako, patayin mo yung tatlong yan. Si Bongbong Marcos, si Lisa, at saka si Tambaluslos. So, ibig sabihin, pag sinampan nyo yung impeachment nyo kay BP Sara na may threat siya ron, ibig sabihin, inaamin nyo na talagang pinapapatay ni Bongbong Marcos, ni Lisa, at ni Tambaluslos si Sara. Kasi hindi niya naman sabing patayin nyo yung mga yan. Pag pinatay ako, patayin mo yung mga yan. Para sinabi, pag hindi na sumikat ang araw, bukas, patayin nyo si Bongbong. Anong ibig sabihin nun? Huwag nyong gagalawin si Bongbong. Kasi siguradong sisikat ang araw bukas. Ano ba, Dilima? Bobo ka ba? Kayong mga nagsampa ng impeachment niyan.
Abante, bobo ka talaga? Hindi niyo maintindihan yung conditional threat na yan? Simpleng-simple. Kahit ipaliwanag mo yan sa anak mong grade 2, maiintindihan yan eh. Hmm. sa buhay ng Pangulo. Kanina tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law bending dito, no? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment. Wala daw law bending. Yan ang taon to. Anak ka ng nanay mo. Doon. Anak ka ng nanay mo. Walang law bending. Ang lupit mo. Nagpapayaman ka ba ng husto? Kasi kung susundan ko yung sinasabi ng Marines, yung mga tumatanggap ng envelope, yung mga katulad mo, yung maingay, yung ngawa ng ngawa, yung laging active sa mga hearing. Ang laki ng pangangailangan mo. Ang laki ng pangangailangan mo, Brad. Kung totoo yung sinasabi ng mga Marines. Pero kung ako papipiliin, sino mas papaniwalaan ko, ito o yung Marines? It's not even close. Kasi simple lang eh. Kung nasisilip mo si Sara, ba't hindi mo silipin yung impeachment ni BP? Ay, ba't hindi mo silipin yung confidential funds ni Bongbong Marcos? Hello? Ba't hindi mo silipin yung ghost projects? Bakit hindi mo silipin si Tambaluslos? Yung amo mo? Diba kung patas ka, titingnan mo, teka muna, ang dami ng reklamo kay Tambaluslos, tahimik ka pa rin. Diba? Hindi ko sinasabing totoo yun. Pero kahit man lang imbestigahan mo, kung gaano ka ka-agresibo sa impeachment ni BP Sara, dapat ganun ka rin ka-agresibo paano mo iimbestigahan yung sinasabi nitong mga Marines. Huwag mo kami gamitan ng excuses mo kaliwat kanan. Huwag mo kaming gawing tanga. Ginagawa mong tanga taong bayan tapos ikaw nagpapayaman. Di umano. Dahil imposible na tahimik ka kay Tambaluslos, wala kang tatanggapin. It's not logical. It's not even possible. Ito'y opinion ko lang ha. Nakalimutan lang kitang tanongin eh. Kung magkalala, tatanungin kita kung nakatanggap ka ng maleta. Tigil-tigilan mo yung kagaganyan mo. Wala kang nakikita kundi si Sara. So malinis si Martin Romualdez. Tatanungin kita. Laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari. No? And syempre, pagka hindi po ito... Anong pag-aari? 50 million gap. Yung iba nga, bilyon ng pera. Ilang bahay nga daw ang nabili sa Forbes? Si Bongbong Marcos pa nagsabi. Jet plane pa.
Tapos questionin mo yung 50 million ni BP Sara, bobo ka ba? Hindi, nagtatanong lang, bobo ka bang talaga? 50 million lang? Magkano ang bahay sa Forbes? Tapos tahimik ka. Ilang bahay ang meron sila doon? Sige nga, bumili ka ng bahay na 50 million sa Forbes. Na ipaliwanag mula doon po sa kanya pong mga negosyo, propesyon at iba pang mga pinagkakakitaan, meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Ang linis mo. Ibil ngayong nagbigay na ng sagot. Next po, tingnan natin. Ito dapat ang gawin ni Bongbong Marcos. Kasi nalilihis siya, yung speech niya ang haba-haba. Pero hindi yun ang kailangan ng taong bayan. Mamaya, pagbulan pa ng korupsyon yun. Pero ito ang dapat. Fixed tax na ipinapataw sa bawat litro ng fuel. Bukod pa rito ang 12% VAT na ipinapataw sa fuel at karamihan ng produkto at serbisyo. Ibig sabihin, sa bawat litro ng gasolina o diesel na binibili ng motorista, may malaking bahagi na napupunta sa gobyerno bilang buwis. Halimbawa, kung ang prevailing price ng gasolina ay 62 pesos and 55 centavos kada litro, ibig sabihin 10 piso ang bawas kada litro kung excise tax lamang ang aalisin. 6 hanggang 7 piso ang bawas kung VAT lang at mahigit 16 pesos kada litro kung parehong excise tax at VAT ang mawawala. Isipin mo, okay, ganito. 16 pesos ang mawawala kung tatanggalin yung excise tax at saka yung VAT. So sa madaling salita, merong magagawa si Bongbong Marcos. Kahit pa pumalo ng 76 pesos yung gasolina, parang hindi siya tumaas. Bakit? 60 pesos pa rin eh. Nauunawaan. Malaki pong tulong yun sa bayan natin. Pag hindi tumaas ang gasolina, hindi tataas ang presyo ng mga bilihin. Diba? Yan ang dapat gawin ni Bongbong Marcos. Kayo ang magsakripisyo. Tanggalin nyo yung excise tax, tanggalin nyo yung VAT. Ang problema, ang tagal nyong gawin. Hihinto na ang mga kababayan natin sa pagpapamasada. Ayaw na nilang mamasada. Ang tagal eh. Ang taas na ng presyo. Hanggang ngayon yung pangako nyo, hindi nyo pa rin ginagawa. Kung ang diesel ay nasa 80 pesos and 70 centavos kada litro, maaaring bumaba ito sa 74.70 kung aalisin ng excise tax. Kung parehong VAT at excise tax naman ang sususpendihin, maaari itong bumaba sa 66 pesos lamang kada litro o halos 15 pesos na bawas kada litro. Pag diesel naman, 15 pesos ang mawawala. E di ang laking tulong yun. Sa mga jeep, sa bus, o sa gasolina naman, tricycle. Gaano naman kalaki ang matitipid ng mga motorista? Para sa mga pribadong sasakyan na gumagamit ng nasa 40 liters kada linggo, nasa 400 pesos ang matitipid kung aalisin ng excise tax. 268 pesos kung VAT at 668 pesos naman kung VAT at excise tax ang aalisin. Kaya ito si etong si Recto, ang laking pahirap na ginawa sa Pilipinas. Yang VAT na yan. Ewan ko kung paano mo naaatim yang naatim ng konsensya mo yung sobrang kasamaan, sa sobrang kadiliman nung ginawa mo sa taong bayan. Uusigin ka ng konsensya mo yan. Para naman sa isang PUV driver na gumagamit ng nasa 150 liters ng diesel kada linggo, nasa 900 pesos ang mawawala kung excise tax lamang ang aalisin. Mahigit 1,200 naman ang mababawas kung mawawala ang VAT. At kung parehong tax ang aalisin, nasa halos 2,200 pesos ang matitipid ng mga tsuper. Per week yan 2,000 ang matitipid ng tsuper per week.
Aalisin lang ang tax ng excise tax tsaka ng VAT. So sa madaling salita, kung ikaw ay tsuper, on the average, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, 8,000 na matitipid mo kada isang buwan. Alam natin yung 8,000. Halos sahod na nila yun. Pagkain na ng pamilya yun. Na kung tutuusin, ang matitipid nila sa isang buwan ay mas malaki pa sa 5,000 pesos na fuel subsidy na ibibigay sa kanila ng pamahalaan. Kung gagawin ito, hindi lang mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan ang makikinabang. Ang diesel ang pangunahing ginagamit ng trucks, delivery vehicles, ferries at fishing boats. Kapag bumaba ang presyo ng diesel kada litro, maaaring bumaba ang transport at logistics costs. Sakto, di ba? Ang sinasabi kasi ni Bongbong Marcos, bibigyan lang ng subsidies itong tricycle driver, etc., etc. Hindi. Bawasan mo yung tax, ang daming makikinabang. Hindi ko naman po minamasama, no? Halimbawa, bibigyan lang ng pera ang jeepney drivers. Subsidies yung mga jeepney drivers. O sinasabi niya, bibigyan yung mga tricycle drivers ng pera. Una, pagmumulan pa yan ng korupsyon. Pangalawa, yung pera na yan, baka magamit lang yan kung saan. Hindi natin nilalahat, pero syempre, pag nakatanggap ng pera yung mga yan, baka mamaya ipang-inom lang. Ipang-sigarilyo. Diba? Kung hindi tataas ang presyo ng diesel o gasolina o parehas, ang daming makikinabang. Buong bansa eh. Lalo na pag hindi tumaas ang presyo ng diesel, hindi tataas ang bilihin kasi yan ang deliveries eh. Eh kung jeep lang ang aalisan mo, bibigyan mo lang sila ng panggasto, subsidies, o may discount sila pag sila nagpagas. Ganun din, tataas ang presyo. Bakit yung deliveries eh? Diba? Mas malaki rin ang posibilidad na bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain at ibang bilihin. Pero syempre, may kapalit ito. Ayon sa Department of Finance, kung aalisin ang excise tax sa fuel mula May hanggang December 2026, maaaring mawala ng gobyerno ng nasa 136 billion pesos. Pero kung parehas naman natatanggalin yung VAT at yung excise tax, nasa 300 billion pesos ang posibleng mawalang revenue sa Yan, 300 billion ang mawawala kung aalisin hanggang December. Yung tax, yung excise tax, saka yung VAT. 300 billion lang. Eh, ito ngang mga 18 Marines, nag-deliver sila. 805 billion. Kung kani-kanino lang. Ghost projects lang yan. At kung ano-ano pa. 800 billion. Ito 300 billion lang. Papakinabangan ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pakikinabangan ng industriya ng buong Pilipinas. Papakinabangan ng mahihirap. Yung 800 billion, kayo-kayo lang ang nakinabang. Pwede ba? Kahit ngayong taon lang, wag naman kayong sugapa. Bawasan nyo, nakaw nyo. Pakiusap lang. Ha? Delima, nabigyan ka daw eh. Baka naman pwede nyo kaming tulungan, kumbinsihin natin ang gobyernong ito. Trillanes. Baka naman pwede natin kumbinsihin ang gobyernong ito. Ngayong taon lang, wag muna kayong magnakaw. Para makinabang ang bansang Pilipinas. Total, 300 billion lang yan. Kayang-kaya yan. Magsusurvive ang Pilipinas. 805 billion nga. Nag-survive ang Pilipinas. Napunta lang sa mga bulsa nyo. pamahalaan. Malaking halaga para sa pagpapatupad ng mga programa at infrastructure projects ng pamahalaan. Kaya ang Malacanang nakatuon ng pansin sa pagbabawas lamang ng excise tax at hindi ng VAT. Pero sa gitna ng diskusyon sa nawawalang kita ng gobyerno, hindi maiiwasang mapag-usapan ang isyu ng korupsyon. Ayon sa pagtataya ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos noong 2019, maaaring umabot sa 20% ng national budget ang mawawala o nawawala sa korupsyon.
Yan ay sa bawat taon o katumbas ng nasa mahigit 700 billion pesos. Mas nanggi Isipin nyo, 700 billion nawawala, corruption lang. Tapos hindi nyo matanggal ang 300 billion pag aalisin yung excise tax saka VAT. Di ba? Huwag kayong sugapa. Pero alam nyo, may good news din dito eh. Alam nyo kung ano? Si Bongbong Marcos, pag hindi niya nalusutan ito, lumala ang gera. Tandaan po natin, negatibo na po si Bongbong Marcos. Ang trust rating ni Bongbong Marcos, negatibo na. Pag hindi niya pa naayos ito, lalong lalagapak si Bongbong. Yung negatibo niyang trust rating, before the war pa yun. Pag hindi ginawa ni Bongbong Marcos tong excise tax, hindi niya tinanggal yung VAT, lalagapak na si Bongbong Marcos. Maniwala kayo. Baka maging blessing in disguise pa yan. Alisin natin yung picture na yan. Alisin muna natin. Saglit. Baka isipin po natin, pag nagutom ang taong bayan, yari si Bongbong talaga dito. Pati yung mga kampi niya before na may tiwalang kakapiranggot na lang kay Bongbong Marcos, mawawala yun. Kokonti na nga lang mawawala. This could be a blessing in disguise, mga kapatid, dahil pag ang tao gutom na, iba na talaga pag-iisip niyan. So, yung mga taong mga panatiko pa, magigising at magigising kay Bongbong. Mas marami pang magugutom, mas babagsak ang trust rating niya. Yung mga politiko, makikita nila talagang Bongbong Marcos should go. He is incompetent leader. Sa Tagalog, inutil. Kaya talagang wala nang solusyon. This is the time. Kaya nga kung may sakit si Bongbong Marcos, alam nyo, at kung may cancer siya, dapat ngayong linggong to, ngayong week na to, aminin niya na sa publiko. Obligado ka nang aminin sa publiko, Bongbong. Halatang halata na sa katawan niya eh. Ngayon, kung sakali man, wala nga siyang cancer, patunayan niya. Maglabas siya ng medical bulletin. Otherwise, pag this week, hindi niya inamin, at this week, hindi siya gumalaw, hindi bumaba ang presyo ng bilihin, hindi tinanggal ang excise tax, hindi tinanggal ang VAT, Marcos, magbilang ka na ng oras mo. Huwag mong bibiruin ang taong gutom. Well, I think this is the final test for Bongbong Marcos. This is it, mga kababayan. Malaki ang tiwala ko. This is it. This is the final test of Bongbong Marcos. Pag hindi niya nalusutan to, you are finished. Etong linggong ito, meron tayong good news. O eto, pakinggan nyo po. Mas marami ang hindi nasisiyahan sa pagganap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tungkulin kumpara kay Vice President Sara Duterte nitong nakaraang 3 buwan. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. 45% ang nagsabing hindi sila approve sa performance ng Pangulo. 36% naman ang aprobado. 55% naman ang nasisiyahan sa performance ni Vice President Sara Duterte, habang 27% ang hindi raw aprobado. Ayun, tingnan natin. Ito, kalalabas lang nito. February 27 hanggang March 2, ginawa itong survey na ito. Okay? Hindi pa po kasama yung gera dyan. Ha?
Etong gerang ito, malakas ang epekto sa pagbagsak ni Bongbong Marcos. Pag hindi niya ito i-handle ng maayos, lalong lalagapak si Bongbong Marcos dito. Tandaan niyo po, hindi maiiwasan ng taong bayan. Gustuhin man niya o hindi, tama man o hindi, ikukumpara siya sa dating administrasyon na handle ni PRRD ng maayos yung COVID. Eto, huhusgahan siya. Kaya itong survey na ito, wala pa to ha. Wala pa yung gera. O, tingnan nyo. Ang aprobado kay Bongbong Marcos, 36%. Ang disapprove, 45%. So, negative. Negative ka, Bongbong Marcos. Buti pa dito, negative ka. Sa Coca-Cola, diyan sa pagiging addict mo, positive ka. Oh, si Sara, positive, 'di ba? O ilan 'yan kay Sara? Ha? Parang 20 plus ang pagka-positive ni Sara, ano? Tama ba? Oo, 20 plus. 28. Positive 28 si BP Sara. Si Bongbong Marcos, negative 9 pagdating sa approval. Oh, pambihira, oh. Pagdating naman sa trust ratings, 35% ang malaki ang tiwala sa Pangulo, habang 44% ang nagsabing maliit ang kanilang tiwala o hindi sila nagtitiwala sa Pangulo. 54% naman ang nagtitiwala sa bise, mas mataas sa 26% distrust rating niya. Okay, mas masama pa ito. Oh, yung tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos, 36%. Yung walang tiwala, 44, negative na naman. Daig mo pa yung zero. Buti pa sana zero. Sana nga wala nang nagtitiwala sa'yo. Sana zero. Pumantay man lang yung may tiwala sa walang tiwala. Pero dito, mas mataas pa. Oh. Again, another negative 9 ka na naman. 35 ba ito? Negative 9 ka. O si BP Sara, positive 28. Pambihira. O yung trust rating, yung tiwala. Isipin mo, yung taong bayan wala nang tiwala sa'yo. Bongbong Marcos, sisantihin mo na yan si Claire. Walang silbi yan. Bongbong Marcos, sisantihin mo na si Boying. Walang silbi yan. Bongbong Marcos, sisantihin mo na yan si Trillanes. Walang silbi yan. Yung mga trolls mo, walang silbi. O kayong mga vloggers ni Bongbong Marcos, mga wala kayong silbi. Mga inutil. Sa kaliwat kanang paninira nyo kay BP Sara, lalo kayong mga trolls, kayong mga panatiko ng mga adik, lalo na to si Claire, ang lakas magsalita, negatibo. Diba? Alam mo kung bakit? Yung taong bayan wala nang tiwala kay Claire. Yung taong bayan wala nang tiwala kay Boying. Wala nang tiwala ang taong bayan sa Rimulya. Tapos yan pa ang mga pinagkukuha mo. Yan pa ang mga pinaglalagay mo sa posisyon. O kumuha ka ng maayos-ayos. Hindi mo makukuha yan sa lolokohin nyo ang taong bayan sa pag-iimbestiga ng ghost projects, ng flood control scandal. Hindi nyo makukuha yan na si si Claire, instead na nag-a-announce kung ano ang ginagawa ng Pangulo ay walang ginawa, kung hindi propaganda, kung hindi siraan si Sara. Hindi po epektibo yung ganyan. Kaya yung mga nakapaligid sa'yo, mga walang silbi yan. Oh. Ngayon, natauhan ka, Bongbong Marcos. Tapos itatanggi mo yan. Wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo, Marcos. Alam niyo bakit importante ito? Kasi ang mandato, ang power, galing po sa tiwala. Sa maniwalat kayo sa hindi yan galing sa boto. Hindi yan galing sa posisyon. Hindi galing yan kung saan-saan. Galing po yan sa tiwala ng taong bayan. Pag ang taong bayan wala nang tiwala sa liderato,
asahan mo, babagsak. Hindi na usapin kung ito ay babagsak o hindi. Ang usapin na lang dito, kailan babagsak. Bongbong Marcos, you will fail. Bongbong Marcos, maaalis ka. Whether you like it or not, until such time, hindi mo makorek itong trust rating. Yan yung sinasabi natin, panayang iwas ninyo sa katotohanan. Bigyan kita ng matinding halimbawa. Sinasabi, adik ka. Instead na harapin mo at magpakalalaki ka, hindi ka parang bakla, Bongbong Marcos. Magpa-drug test. Takot ka magpa-drug test. Akala mo nalulusutan mo taong bayan. Anong resulta? Walang tiwala sa'yo. It's just a matter of time. Matatanggal ka. Hindi po tayo nagsasalita dito ng illegal ha. Binibigyan lang natin ng opinion kung ano ang nangyayari pag ang tao ay walang tiwala sa iyo. Pulse Asia po may sabi niyan. Instead na harapin nyo yung ghost projects. Etong mga Marines, ayaw nyong paharapin sa Blue Ribbon. Kaya yan si Lacson, yan si Tito Soto, patanggal mo na yan. Mga walang silbi, mga inutil. Hindi nakakatulong sa taong bayan, hindi nakakatulong sa iyo, Bongbong Marcos, dahil walang tiwala ang taong bayan. Lalong nawawala, wala nang ang tiwala, maglalagay ka pa sa posisyon na katulad ni Tito Soto at ni Lacson. Lalong mawawala ng tiwala ang taong bayan. Naiintindihan po. Anong gagawin mo ngayon? Imbis na harapin nyo kung ano yung pagkakamali, ayaw nyo mag-imbestiga. Katulad dun sa drug test, ayaw mo magpa-drug test. Akala nyo, naloloko nyo taong bayan? Akala nyo tanga ang taong bayan? Ginagawa nyo kaming tanga. Ginagawa nyong tanga ang taong bayan. O ano nangyari? Bagsak ka. You are just a walking time bomb. You will explode. Surely, Bongbong Marcos. It's just a matter of time. Hindi po grave threat yan ha. Sinasabi ko lang na ihahambing ko lang. Puputok at puputok. Pag wala, tiwala ang taong bayan. Isinagawa ang survey noong February 27 hanggang March 2, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 representative adults edad 18 pataas. Kaya nga tingnan nyo to. Kahit anong paninira nila kay Sara, mataas pa rin. Sasabihin, hindi nagtatrabaho si Sara, mataas pa rin. Pinai-impeach si Sara, mataas pa rin. Akala nyo, porket matanggal si Sara, makakaupo si Bongbong? Hindi. Kaya niloloko ka ng dilaw. Gusto nila matanggal si Sara, knowing hindi ka rin makakaupo, Bongbong. Oportunista yung mga animal na dilaw na yan. Hindi lahat may mga maayos tayong kaibigang dilawan, maayos. Yung iba, lalo itong mga pink, alam nila pag natanggal si Sara at hindi naman kaya makaupo ni Bongbong dahil walang tiwala ang taong bayan, yellow pink ang uupo. Yun ang plano nitong mga ito. Pero akala nyo ba maalis si Sara? May baste pa. May pulong pa. May markuleta pa. Ang dami. Dahil wala nang tiwala sa pula at saka sa dilaw. May error margin na plus-minus 2.8% ang survey at confidence level na 95%. O, tingnan natin ito ha. Ito, ipakita ko po sa inyo. Bakit wala nang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos?
Papamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle driver sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Yan. Una, tingnan natin. Bongbong Marcos, lintik ang pagkapayat mo, mamamatay ka na animal. Pagpahingahin nyo na to. Maawa kayo. Sandro, hindi ka ba nahiaawa sa tatay mo? Hindi, seriously. Etong ganitong pangangatawan, etong biglang pamamayat. Kung hindi ka naman nagpapapayat, unless sumubsob sa dieta si Bongbong, unless sumubsob siya sa exercise, hindi po normal na bigla kang papayat ng ganyan. Sandro, wala kang awa sa tatay mo. Pagpahingahin mo na to. Alam mo, Bongbong, kung pinagtatrabaho ka pa rin ng mga kamag-anak mo, hindi ka mahal ng kamag-anak mo, hindi ka mahal ng asawa mo, hindi ka mahal ng anak mo, hindi ka mahal. Anong sinabi ni Amy sa'yo? Magpahinga ka na, ading. Alam mo kung ba't nakaka-relate ako doon? Minsan kasi, halimbawa lang hindi ko sinasabi yung kapatid ko. Pero minsan kasi, coming from the outside, nakikita ko sino yung gumagamit sa kapatid ko. Example lang. Baka mapanood niya to. Nakikita mo kung sino yung gumagamit. Pero yung kapatid, concern sa'yo talaga yan. Bakit? Dugo mo yan eh. Sa parehas kayong tatay at sa parehas kayong nanay lumabas. Puro yung dugo eh. Naiintindihan? Baka yung mga taong nakapaligid dito kay Bongbong Marcos, ginagamit na siya. Pero that is normal eh. Pipigain mo at pipigain hanggat magagamit mo. Halimbawa lang. Halimbawa Hindi ko na pangangalanan kung sino. Posibleng may sekretary ito. Hinahayaan lang siyang manatili dyan ng manatili. Lalo na ngayon, nuknukan ang nakawan sa gobyerno. Pwedeng gawin, dyan ka manatili ka. Naku, may mga alam tayo. Para ako, tuloy-tuloy makapagnakaw. Malayo ba sa yun sa katotohanan? Hindi. Diba? So, normal yan sa mga gumagamit kay Bongbong Marcos. Pero kayong kapamilya, maawa kayo dito. Di ba? Laging sinasabi, sinugod sa ospital. Tapos, ayaw maglabas ng medical bulletin. Simple lang naman yun eh. Kung talaga to walang sakit, maglalabas ng official medical bulletin ng St. Luke's. Bakit hindi maglabas? Kasi hindi maganda ang resulta. Kasi kung positive ang resulta niya, maglalabas sila. Malamang yan, negatibo yan. Pangit ang resulta ng kalagayan ni Bongbong. Diba? Hindi naman pwede magsinungaling ang St. Luke's. Hindi kayo naaawa. Sabi ko, ako yan? Hindi ko, ako anak niyan. Sasabihin ko, tay, pahinga ka na. Ako nang bahala. Lalo ang dami mong anak. Ang bihira. Pinagtatrabaho ka pa. Hindi ka mahal ng anak mo. Tingnan mo. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Okay. Mamimigay sila sa mga tricycle drivers. Okay kung totoo yan. Pero di ba dyan din nagsimula ang korupsyon?
kay Tambaluslos, yang AKAP, AX, ayuda, kung ano-ano pa. Di ba? Hindi natin sinasabing huwag kayong mamigay sa mga drivers. Hindi po yun ang punto. Ang punto rito, sana makarating talaga. Pero alam mo, malaking problema ng Pilipinas, hindi yung makakapagbigay kayo. Yung mabawasan ang presyo ng gasolina. Iyaan ang punto rito. Dahil pag mabawasan ang presyo ng gasolina, lahat po ng bilihin hindi tataas. Paano magagawa yun? Bawasan nyo nakaw nyo. Alisin nyo ang VAT. Alisin nyo ang mga VAT taxes sa gasolina. Diyan, walang korupsyon. Naiintindihan nyo po? Delikado pa yan. Yung 5,000 na yan, 5,000, 5,000. Mamaya hindi pa makadating sa driver yan. Kupitin pa yan. May mga commissioner sa gitna yan. Di ba? Ngayon, yung tricycle driver, hindi kailangan ng 5,000, wag tumaas ang presyo ng bilihin. Sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Okay, yan na. Bongbong, bilisan mo. Mamamatay na yung kabayo eh. Saka mo pa isa-serve yung damo. Tumaas na presyo ng gasolina. Sabi nyo last week pa sinasabi nyo. Pinag-aaralan nyo na. Magkaroon kayo emergency power para alisin na yung excise tax sa gasolina. Hindi lang excise tax, pati VAT tanggalin nyo sa gasolina. Hindi to pwedeng tataas na naman. Mamaya ang gasolina. Pangalawang linggo para tumaas. Kayo nagpaplano pa lang. Diba? Paano magtitiwala taong bayan sa'yo, Bongbong? Tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina. Meron bang labas? Ewan ko, wala akong nakikita. Diba? Buti pa si BP Sara, merong libreng sakayang OBP. Ang Davao, meron silang bagong mga bus. Ewan ko itong labas na to kung may nakita na ba kayo. Sige nga, ilagay nyo sa comment section. May nakita na ba kayo tumatakbong labas? O niloloko nyo kami? Ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Yan, yung labas, libre daw. Metro Davao, Metro Cebu, Metro Manila. Meron ba? Sige nga, ilagay nyo sa comment section. Ilagay nyo yung picture kung meron kayo nakikita sa daan. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sana totoo. Maganda yung kwento mo. Basta totoo. Kasi magkakaproblema talaga tayo sa pagkain. Yung hoarding na lang eh. Oh, anong isiniwalat ni Saldico sa inyo, pamilya ninyo? Oh, kasama kayo sa hoarding, kasama kayo di umano. Sa smuggling ng bigas. Di ba? Hindi. Kaya nga matagal, sinasabi naman to kahit ni panahon pa ni PRRD, matagal nyo nang hinihingi yung Department of Agriculture. Hindi binigay sa'yo ni PRRD. Kaya nung umupo ka,
Tumugma naman yung sinasabi. Yaan ang ginawa mong posisyon. Naging DA secretary ka. Anong nangyari? Umaayos ba yung bigas? Hindi rin bumaba. Sa katunayan, ang dami pang nahuling nag-i-smuggling. Sa katunayan, dami pang nahuling nag-hoarding. Sana totoo yung sinasabi mo. Dahil may mga bali-balita pa nga, di umano, dyan sa anak mo. Pati vape. Niyayari ang kalaban. Yan ang sabi ha. Hindi ko alam kung totoo. Niyayari ang kalaban. Kasi para ma-monopolize niya yung vape. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Sinimulan na nitong Pebrero ang implementasyon ng Local Government Support Fund, yung LGSF. Sa mga nabigyan na, maaari na pong gamitin ang halagang ito upang bumili ng bigas sa ating mga Ganda nung pagkaka-edit ng PCO, no? Wala. magsasaka at ipamahagi sa kanilang mga komunidad. Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Nakarating sa akin na may ilang pang mga barangay na naniningil pa rito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapagmahal ang presyo ng ating mga bilihin. Ngayon mo pa gagawin yan? Yung pass-through fee daw. Pisti ka. Puro ka pi dito, pi doon, pisti. Dapat dati mo nang ginawa. Dati nyo nang binantayan yan. Ngayong nagkakagera, hindi na yan ang focus nyo. Dapat ang focus nyo. Diyan mo makikita na si Bongbong Marcos, mahina talaga. Wala talagang leadership. Dapat sinasabi niya, inutusan ko na yan. Tapos na yan. Bukas, bababa na presyo. Ganun. Kaya walang tiwala taong bayan sa'yo eh. Isa sa dahilan, yung sinasabi mo, tingin ng taong bayan, pangako na naman na hindi matutupad. Baka nga yung sinasabi mo, pati sekretary mo hindi maniwala sa'yo eh. Baka nga pati anak mo eh. Diba? Bongbong, pahinga ka na. Ito lang maisingit natin. Di ba kumakalat may cancer nga ito? Diba? Sabihin mo sa St. Luke's, maglabas sila medical bulletin na you are cancer-free, that you are healthy to govern this government. Hindi po pwedeng ganyan-ganyan lang. Yung payat mong yan, nabunyag ang cancer mo. So, nakikita natin yung direksyon, di ba? May sakit siya, di umano. Ngayon, emergency, kailangan natin na mabilisang galaw. Paano niya gagawin? Kikita dito, he is not capable. Pangatlo, sinisikap natin maprotektahan ang mamimili ng hindi nalulugi ang mga negosyante. Babawasan ng kaap ang singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee at iba pang fee. Ito ay makakatulong para bumaba ang gastos ng mga airline at ang mga pamasahe sa eroplano. Isa pa yan, ang tagal ng sinasabi niyan. Kayo nga lang ang may terminal fee. Diba? Ang tagal ng sinasabi, mas mataas pa ang presyo nang pupunta ka sa probinsya kaysa pupunta ka ng Hong Kong. Alam mo bang sinasabi dyan? Sinasamantala yan ng mga airlines, di umano.
Siyempre hindi nila aaminin. Bakit? Bakit nila nagagawa? Dahil inutil 'tong gobyerno. Hindi mo naman kailangan maging piloto para malaman mo 'yun. Anong mas malapit? Yung pupunta kang probinsya, pupunta ka ibang bansa. Hindi yung hindi kasya yung malaking eroplano dahil sinasabi kasi nila yung, yung malalaking eroplano hindi kasya doon sa provincial natin na airport. Oh, hindi. Kasi sa international may competition. Sa local, minsan iisang airline lang sa isang probinsya. Minsan 2 lang, minsan 3, pero kadalasan 2 lang. So yung kompetensya sila lang nag-uusap. May monopoly sila. Bongbong galaw-galaw. Hindi naman ganyan dati na mas mahal ang pamasahe sa probinsya kaysa ngayon eh. Ngayon lang nangyari yan. Samantala, pinaiikli naman ng Civil Aeronautics Board ang araw na pag-review ng fuel surcharge mula sa 1 buwan, 15 days na lang po. Mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng jet fuel, mas kontrolado ang pagtaas ng airfare. At kapag bumaba naman ang presyo ng jet fuel, mas mabilis ding bababa ang pamasahe. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, Kita nyo may cut, di ba? Hindi siya nauutal doon. repasuhin ang mga patakaran ukol sa lisensya, permit, clearance, certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Ikahuli, tinututukan din natin ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Gumagawa tayo ng mga hakbang upang hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral. Bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na sisingilin sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan, lalo na ngayong panahon ng graduation. Ito yan, no, Bongbong. Simple lang yan eh. Dapat yan, hikahos na tayo eh, di ba? Dapat sasabihin mo, DA, gawin nyo to. Pag hindi nyo ginawa to, sisibakin ko kayo. Sa mga airlines, tatanggalan ko kayo ng lisensya. Ayusin nyo yan. Sa DA, Department of Agriculture, ibigay nyo pangangailangan ng mangingisda at mga magbubukid. Pag di nyo nagawa, umalis na kayo dyan sa harap ko. I'm giving you 48 hours. Pag hindi nagkumahog, yung ganyan mong sinasabi, alam mo na yan, Bongbong, hindi mangyayari yan eh. Nakailang speech ka ng ganyan, hindi nangyari. Walang nangyayari sa bansa. Yung mga tao mo hindi sumusunod. Why are you keep on committing the same mistake again and again and again? March 25 naman, magsisimula ang serbisyo fair ng DepEd. Dito, ang mga ahensya ng gobyerno at mga employer ang pupunta sa eskwelahan upang makapag-apply ng trabaho ang mga high school student at graduate natin. Mas madali nang makakakuha ng clearance, hindi pa gagastos ng malaki sa pamasahe. Mga kababayan, ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang maiiwan sa pagharap natin sa hamong ito. Walang iwanan eh. Kami, naiwan dito. Imbis na hinarap mo, yung mga sekretaris mo, umalis ka last week. Pumunta ka ng ibang bansa. Wala ka namang kinakausap doon. Ikaw nga lang ang presidente pumunta roon. Nagkakaproblema.
Tapos sasabihin mo, hindi mo makukuha yung OFW dahil walang makakalipad. Samantalang yung ibang bansa, kinukuha na yung kanilang mga kababayan. Tapos ikaw, biglang lilipad sa ibang bansa. Ganyang nagkakaproblema na tayo sa gasolina, sa energy, sa langis. Ikaw lumayas ka pa. Di gastos na naman yun. Instead na yung supply na yung nagagamit ng Pilipinas, tapos ngayon sasabihin mo walang iwanan. Iniiwan mo nga kami. Sabihin mo yan na pagdating ng EDCA. Pag binanata ng EDCA at umalis kayong pamilya kayo, duwag kayong mga pamilya nyo. Baka mamaya iiwan mo na nga kami eh. Tingnan mo yung payat mo. Asahan ninyo ang patuloy namin paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan sa gitnang silangan sa taong bayan. Naway manatili ang ating tiwala sa isa't isa at ang pananampalataya na malagpasan din natin ang mga pagsubok. Nawa ay manatili ang tiwala. Negative na ang trust rating mo, Bongbong Marcos. Wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Sa tingin nyo, dahil nagsalita ka ng ganyan, biglang magtiwala. Talk is cheap. Gutom na Pilipino. Brad. Share. And all you can offer. Speech. Wala naman nangyayari. Bigyan natin. Di ba ganyan ang litanya yung mga animal? Bigyan natin. Kapapasok pa lang ni Bongbong Marcos eh. Ganyan sinasabi. O nung naka 100 days, 100 days pa lang, bigyan natin ng pagkakataon. Ngayon, 3 taong ka na, mag-4 na taong ka na. Wala pang nangyayari sa Pilipinas, mamamatay na sa gutom mga Pilipino. Wala pang nangyayari sa mga pinagsasabi mo. Tapos sasabihin mo, walang iwanan. Tapos sasabihin mo, sana may tiwala. Ayan o, yung survey. Negatibo ka na. Wala nang tiwala taong bayan sa'yo. Kayo, Sandro, maawa kayo sa tatay niyo. Pagpahingahin niyo na. Maraming salamat po sa mga nanood. Ngayon, sana po ay mapanood niyo pa rin ang mga vlogs ko from the start hanggang sa matapos. At ako'y humihiling na i-like niyo po itong video na ito. Sana po wag niyong kakalimutan mag-subscribe po. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit. God bless everyone.